Huwag makakalimot, huwag magpapabaya, magbabasa ng Biblia. Dahil ito ang isa sa pinagmumulan ng pangitain ng Diyos para sa atin. Upang bigyan tayo ng inspirasyon sa ating mga buhay. Alapakan natin ang Panginoon. Pangalawa, Jeremiah, binigyan din ng Diyos ng vision through the Word. Ang sabi ng Diyos kay Jeremiah, hindi pa nagkakakilala ang mga magulang mo, pinili na kita. Hindi ka pa binubuo sa sinapupunan ng nanay mo, pinili na kita, tinawag na kita, kilala kita. At ikaw ay tinalaga akong propeta sa bansang Israel. At ito nag-inspire kay Jeremiah, mga kapatid, upang ang kanyang buhay ay maging makabuluhan sa mundong ito. I tell you, brothers and sisters, kapag ang isang Kristiyano ay may maliwanag na vision sa kanyang buhay Kristiyano, ang buhay Kristiyano ma-enjoy niya. Habang tumatagal siya sa buhay Kristiyano, ma-enjoy niya ang buhay Kristiyano. Amen? Pero ang Kristiyano walang ka-vision. At kung meron man, blurred ang vision, not clear ang vision. Hindi mo nag-i-enjoy yan, nag-i-enjoy. Enduring Christian life, not enjoying Christian life. Amen po ba? Amen. Number 2, source of vision. Prayer, of course. Prayer. God's Word, first. Second is prayer. As one spends time with God in prayer, the Lord may reveal to him a vision. Naniniwala ko ba kayo ron? Amen. Kung tayo ay nagbibigay talaga ng tamang panahon sa Diyos sa pananalangin, I tell you, God will reveal something to you. Amen. May mga ipapahayag ang Diyos sa iyo. Nandiyan pa ba tayo, mga kapatid? Amen. May ipapahayag ang Diyos sa atin sa panahon na tayo ay nagbibigay ng panahon ng pananalangin sa Kanya. Are you listening, people of God? Amen. Maraming beses na ho sa aking personal na buhay Kristiyano na ako ay nakakatanggap ng mga kapahayagan ng Diyos, mga pangitain ng Diyos na gusto niyang mangyari sa buhay ko. Gaya ng minsan nasabi ko sa inyo sa aking mga pangangaral na halos lahat ng bansa na aking napuntahan ay mga bansa na sinabi sa akin ng Diyos during the time of my prayer. Hello? Amen. Yung una kong pinuntahang bansa, Malaysia, sinabi sa akin ng Diyos yun. Pangalawa is, Hong Kong, sinabi rin sa akin ng Diyos yun. Pangatlo is, Korea, sinabi rin sa akin ng Diyos yun. Ngayon, marami pang sinasabi ng Diyos, Thailand, Singapore, Australia, and America. At, mind you, mga kapatid, nasa akin po yung mga invitasyon, mga letter of invitation. Papunta sa mga bansang ito. Sabi ko nga, kapag si Lord sumagot sa prayer mo, higit pa sa kaya mo higit. Amen? Alapakan natin ang Panginoon. Papuntang Korea. May invitasyon na ako dumating papuntang USA. At may paparating pa, may nakachat yung isang kapatid. At ang sabi ng bishop sa Amerika, padadalan ko siya ng invitasyon. Tapos yung nakilala kong doktor, chaplain sa Thailand, sa Martes, mag-i-schooling kami. 1 week. After that, i-schedule niya ako sa Thailand. After ng Thailand, Singapore. Konting lawin na lang, Australia na. Siguro, kung hindi pa umuwi si Brother David, baka pag nakita ko yung barko niya, makiangkas ako. At least, nakatunto pa ng Brazil. Anyway, mga kapatid, through our prayers. Kaya importante na nagbabasa tayo ng Biblia, lagi tayo nagpe-pray. Why? These are the sources of God's biblical vision. Kaya kung minsan hindi malinaw ang direksyon natin sa ating buhay Kristiyano, why? We don't have time. We don't give time in prayer and in Bible reading. Hello, brothers and sisters. Amen. We take for granted these two important things in our Christian life. Marami sa atin binabaliwala ang dalawang mahalagang bagay nito. Hello? Kaya tuloy, pag tayo nasa crossroads ng ating mga buhay, hindi natin alam where to turn to. What decision we should make. Why? Kasi wala tayong pangungusap mula sa Diyos, sa panalangin at sa Kanyang mga salita. Pangatlo, mga kapatid, the source of vision. The third source of vision is the world situation. Sabihin natin world situation. Ano pong world situation? One classical example of this challenge is
the case of Mordecai to Queen Esther. Si Mordecai, siya ang nagpalaki kay Esther. Bago naging reyna si Esther, na naging asawa ni King Ahasuerus ng Persia, siya ay inalagaan ni Mordecai. Tiyuhin niya si Mordecai. Si Esther kasi ay ulila na sa mga magulang. At si Mordecai na kanyang tiyuhin, ang tumayong mentor niya, ang tumayong magulang niya. Now listen to this, mga kapatid. Dumating ang pagkakataon na nung si Esther ay mag-rose up to the highest place in the kingdom, naging reyna na siya. Merong isang tao sa kanilang kaharian na ang pangalan ay si Haman. Sabi natin lahat, Haman. Ang totoong pangalan ni Haman ay Gak. Apelido niya lang yung Haman. Kaya pag pinagsama, Gak Haman. Siya ang pumigil para hindi mabigyan ng reward ang kabayanihan ni Mordecai. Si Mordecai iniligtas ang buhay ng hari. Sa ganung klaseng mga heroic act, ginagantimpalaan yun at natatalayo sa tinatawag na The Chronicles of the Kingdom. Naitala yung ginawa ni Mordecai, but was not given the reward. Kaya isang gabi, mga kapatid, hindi nakatulog si King Ahasuerus. Hindi dahil sa malamok sa kanyang kwarto. Hindi dahil sa marami siyang kinain ng gabi niyo, kaya hindi siya kagad makatulog. Hindi dahil sa maingay ang paligid. Sinadya talaga ng Diyos that night na hindi siya makatulog. Hindi siya talaga pinatulog ng Diyos. Why? Sapagkat, listen, merong isang tao na sa panahon na yon ay dapat bigyan ng gantimpala. Makinig po kayo mabuti, mga kapatid. Kung sa ating mga paglilingkod sa Diyos, sa palagay natin para walang nakaka-recognize, walang nakaka-appreciate, walang nagbibigay sa atin ng balik o gantimpala sa ating mga sakripisyo at paglilingkod, tandaan natin, makalimot man ang tao, makatulog man ang tao, ang Diyos kailanman hindi natutulog, hindi naiiglip. Alam niya ang ating mga sakripisyo. Amen! Kaya kung gagawa tayo ng kabutihan, huwag tayo umasa sa kapwa ng balik. Sa Diyos tayo umasa. Amen. Dahil yung kapwa na ginawa mo ng kabutihan, pwedeng makatulog, pwedeng makalimot. Amen po ba? Amen. Dahil maraming pinagkakaabalahan yan. O pagkamisan, makasarili yan. Parang utang na loob mo pa na ginawa mo siya ng mabuti. Pero ang Diyos, He is a righteous God. Amen. Amen. Ang sabi ng Biblia, hindi niya kailanman malilimutan ang ating gawang mga paglilingkod. Palapakan natin ang Panginoon. And I never regret. Hindi ako nagsisisi. Bagkus habang dadadagdagan ng taon ng aking paglilingkod sa Diyos, mas lalo ako nag-enjoy. Mga kapatid. Hello? Amen. Through thick and thin, lahat na rin ng mga pwedeng maranasan ng isang lingkod ng Diyos mula sa simula hanggang sa kasalukuyan na mga hindi magaganda, naranasan ko na rin, mga kapatid. Dahil sa alam kong tinawag ako ng Diyos, napagtagumpayan kong lahat ng ito. Amen? Sa meron sa wala, parehas lang sa akin. Amen? Pero mas maganda, lagi meron. Alam mo na, pag sanay ka sa wala, ang susunod, sasanayin ka na doon sa puro meron. Pero pag nasanay ka agad sa puro meron, naku, ang kasunod doon, puro wala. At sa dulo, puro wala. Kaya sa dulo, ikaw ay magwawala. At ikaw ay mawawala. Dahil nagsimula ka sa meron. Ha? Hello? So, dahil sa pangangalaga at encouragement ni Mordecai na kanyang tiyuhin. Ito ho, dahil merong gahaman. Isang gabi, hindi pinatulog ng Diyos si Ahasuerus. Di ba, usually kapag kayo hindi nakakatulog, anong ginagawa niya? TV. Para ka meme, para ka na lasing, antok-antok ano. Na yung TV mo, buhay pa, ikaw patay na. No? Ano pa may usually ginagawa natin para makatulog tayo? Sabi ng iba, magbilang araw ng isang libong tupa. No? Naka 1,000 isa ka na, gising ka pa rin. Naglilibang. Alam nyo, pwede naman sanang ipakuha ni Ahasuerus, nung siya hindi makatulog, pwede niya utusan ng mga tawa niya, labas na ang video okay dyan, magbibideo okay ako, magpapatulog ako. Maglilibang ako, hindi. Alam nyo, ang nilagay ng Diyos sa puso niya, sa panahon na hindi siya pinatulog ng Diyos, ipakuha yung aklat na talaan ng mga kaganapan sa kaharian. At talagang makikita niyo, Diyos ang may gawa sa senaryo yun. Pagbuklat niya, nataon doon sa kabayanihan ginawa ni Mordecai.
Sabi niya, itong taong ito, niligtas ang buhay ko sa panganib. Kasi may banta siyang assassination. In-expose ni Mordecai. Kaya nasave ang buhay ni Ahasuerus. Ang alam ni Mordecai, nabigyan ng reward. Pero, dahil nandiyo si Haman, no? At ang ibang kasabwat, wag natin yan, ilihim natin yan. Tandaan nyo, ipagkaitman ng tao ang para sa inyo, hindi papayagan Diyos. Yeah.